Ito, natatandaan mo ito? Ayan o. Yan si Orly Gutesa. Nanunumpa na magsasabi ng kanyang pawang katotohanan lang. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Ayan o. Salamat. Take your seat. Ayan o. Yan o. Baka makakalimutan nyo eh. Ayan o. Yan ang mukha. Yan o. Dating Marines, Philippine Marines. Kaya kung pinapakita yan po yung ating pag-usapan ngayon. Kasi nawawala siya. Nawawala dahil hindi natin nakikita. Pero baka may naghahawak sa kanya na kung sino man. Pero siyempre, ang ating tatawagan ng pansin dito na dapat ay maglabas at gumawa ng paraang ito ay ibalik para alamin kung ano ang sinasabi nito, kung totoo, ay si Senador Rodante Marcoleta. Kasi siya po ang nagdala niya sa Senado. Okay? Dahil sabi niya, mayroon lumapit sa kanya, nagsabing maraming nalalaman at may sinumpang salaysay at binasa sa Senado. Pumalpak lang dahil yung kanyang binabasa ay iba kaysa sa doon sa hawak ni Marcoleta. Kaya nagkabukuhan na si Marcoleta talaga ang nasa likod nitong si Orly. Orly Gutesa na testigo na nagdiin kay dating Speaker Romualdez at saka dating Congressman Saldico. Ang problema nung ito'y humarap at maraming sinabi, nag-offer ang Blue Ribbon Committee na bigyan siya ng security. Ayaw, tumanggi. Sabi niya, kayang-kaya daw niya ang kanyang sarili. Ayan, dahil sundalo, kaya nga humanga pa yung marami ang sundalo nga ito, matapang. Marines eh. Pero yung kanyang pagkawalang yon, mukhang iba ang layunin. Mukhang yung kanyang pagkawala at ayaw sumailalim sa pagbabantay ng Senado, para malaya siya kanya, ano ang kanyang nagawa at kanyang dapat gawin. Kasi kung siya nga naman ay binantayan ng mga tauhan ng Senado, baka magkabukuhan kung sino talaga ang nasa likod ng kanyang mga pinagsasabi laban kay Saldico at saka Romualdez. Si Saldico marami nagpapatunay na talagang nagkamal ng maraming pera. Isa lang siya sa nagsasabi niya. Pero ang problema, sinabi niya, si Speaker ay marami ring alam at marami na tinanggap ng pera. Lumabas ko doon sa INISA report at reaksyon ng dating Speaker, sarado naman pala yung bahay niya sa Dasma, sa Forbes Park, sa Forbes noong sabihin doon nagdi-deliver ng pera dahil under renovation. Sinabi ko na nga doon sa isang video, si Romualdez, diyan nakatira sa Malacanang. Doon sa harap ng palasyo na mayroong malaking gate doon na kulay green, doon nakatira si Romualdez nung Speaker siya. Habang ginagawa yung kanyang bahay, rehabilitation o kung ano mang ginagawa doon. Ay noon daw ang panahon yung nagdi-deliver ang pera. So may problema. So ngayon, dapat ilabas ito ni Senador Marcoleta. Dahil tumitindi na po ang investigasyon. Nag-deny na ang kampo ni Romualdez. So kailangan patunayan ito ni Marcoleta at saka ni Orly Gutesa. Kasi kung hindi nila masasagot yung pagdi-deny na sinasabing walang katotohanan na nag-deliver ng pera kay Romualdez, ay baka nga gawa-gawa lang ito, paninira lang ito, baka makasira sa ongoing investigation. Baka nandamay lang, ng bulabog lang. Si Romualdez, wala nang authority yan, wala nang power yan kasi hindi na ho yan speaker. Yan ay pangkarniwang congressman na lang. So anong kinatatakot ngayon ni Marcoleta at saka ni Orly Gutesa kung yan ang dahilan kung bakit ayaw nilang lumabas? Sana sa susunod na hearing ay ilabas na ni Senador Marcoleta ulit itong si Gutesa at tingnan natin kung kanyang kayang idiin, kaya niya ng panindigan ang kanyang mga sinasabi sa naunang hearing. Matapos nga ako na mag-deny yung kabilang kampo sa isyong ito. Kasi pag hindi siya lumabas at hindi niya pinanindigan, iisipin ng tao, ito'y gawa-gawa lang para sirain ang investigasyon, para i-divert ang issue at personalin ang mga taong kanyang inakusahan. Abay, matindi yan. So, ang challenge ngayon ay na kay Orly at saka kay dito sa testigo ni Senador Marcoleta. Yan. Ano ang inyong masasabi niyan? Okay? Uy, maiba naman tayo ha. Medyo lumalala yata yung sitwasyon. Ang dami nang may sakit. Nabalitaan nyo?
Nung isang araw nga, 2 araw, na walang pasok ang mga bata sa public school dahil sa dami ng mga inuubos, sinisipon at kung ano ng mga sakit. Ha? Pati sa pribadong sektor ay nag-online din ang mga bata dahil nga sa para hindi magkahawa-hawa. Ang dami pong nagkakasakit ng mga bata. Hindi lang bata. Kahit may edad na, marami pong nagkakasakit ngayon. Anong nangyayari? Ito yung dapat na pagtuunan ng pansin ng Department of Health, ng mga local executive, kasi ang mga local executive mayroong obligasyon sa kanilang mga mamamayan bigyan ng magandang kalusugan. Hindi lang pagkain, medicine, hospital kung kinakailangan. So, pangalagaan po natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, apo, lahat ng membro ng pamilya. Usong-uso po ngayon ang mga sakit na lumalabas. Baka nakatutok tayo lahat sa issue ng graft and corruption, hindi naman masamang tutukan yan. Pero ang pangalaga sa pamilya, sa sarili, para hindi magkasakit, abay, bigyan natin ng panahon. Mahal ang gamot, mahal magpa-hospital, at mahirap ang may sakit. So hindi ho ito pananakot. Ito ay totoong nangyayari. Magpunta kayo sa mga drugstore, pila-pila ang bumibili ng gamot, halos pare-pares ang reklamo. Punta kayo sa ospital, ang dami rin ho ng nagpapacheck up. Punta kayo sa mga eskwelahan, ang dami ho nag-uubuhan. Kaya tama lang yung ginawa ng gobyerno. Sinuspindi ng 2 araw ang klase ng mga nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Sana pagka lumalayan ay ituloy pa rin. At ang pribado namang sektor, ang ginagawa nga online yung klase. Para hindi nakakahawa-hawa. Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Mayroon tayong masamang panahon, mayroon tayong earthquake, Luzon, Visayas, Mindanao, kakasunod-sunod yung earthquake. Tapos ito, nakakasakit po ang mga tao. Epekto ng weather ba ito? Epekto ng panahon? Talagang kakaiba? O ano ba talaga ito? Pero kayo maasa nandyan ang Department of Health at iba pang kinaukulan para pangalagaan at ang magandang kalusugan pa rin nating lahat. Huwag na natin munang isipin ang politika at iba pang issue rito. Lahat ng tao, lahat ng Pilipino, dapat huwag magkasakit. Okay? Pagka naman pinulitika pa ninyo ito at mayroon pang mga reklamo dyan kung ano-ano, ay kalukuhan na yan. Pagkalusugan, dapat lahat ay pangalagaan. Pagka ang nakataya ay buhay dahil sa mga sakit at epekto ng kung ano-ano, dapat tulong-tulong. Walang anti-Marcos, walang pro-Marcos, walang independent, lahat ay magtulong-tulong. Pangalagaan ang sarili, ang pamilya at iasa sa mga doktor at ginagawa naman ng ating Department of Health, ang alam ko, ang lahat ng pamaraan, pagbibigay ng warning, pagbibigay ng pag-iingat at pagharap sa kung ano dapat gawin sa mga public hospital. Ganon din po ang pribadong mga hospital. Gumagalaw din sila para tulungan po ang mga kababayan nating kung ano-ano mga sakit na nararamdaman ngayon. Hindi ko rin alam kung ito nga ay saan ang gagaling. Dahil ba sa panahon or dahil nga ho sa talagang kakaiba na ang sitwasyon ngayon. Huwag kayong matakot. Ito ay public information lang. Mahalagang malaman natin ang lahat.